Magandang araw, narito po yung latest update natin hinggil nga sa super typhoon na si Uwan. So sa ating latest satellite image, makikita po natin bagamat yung mata ng super typhoon na si Uwan ay nasa bahaging karagatan silangan ng Catanduanes, yung malawak na kaulapan nito ay halos nasasakupan na nga yung nakararaming bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kanina just ng umaga, ang mata ng super typhoon na si Uwan ay nandito na sa may bandang coastal waters ng Pandan, Catanduanes. Taglay ni Uwan ang lakas ng hangin na umabot hanggang 185 kilometers per hour. Malapit sa gitna nito, yung pagbugso naman aabot hanggang 230 kilometers per hour. At patuloy itong kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Kaya kung mapapansin po natin, may mga kababayan or may mga lugar talaga nakakaranas na ng masungit na panahon. In particular, itong mga lugar na halos napakalapit sa tinatayang matanga ng bagyong si Uwan. Tanaw na rin ang bagyo sa ating Doppler radar at makikita nga natin yung malawak na mata nito ay patuloy na lumalapit sa kalupaan ng ating bansa at posibleng nahagip nga or direct hit yung tinatawag natin yung pinaka-northernmost part ng Catanduanes. Ano nga ba inaasahan nating pagkilos? Unahin po natin yung magiging pagkilos ng mata ng bagyong si Uwan. So, dito sa pinaka-latest forecast track natin, makikita natin ito po yung tinatayang lokasyon ni Uwan kaninang alas 8 ng umaga. At mamayang alas 8 ng gabi, makikita natin, lumapit na siya dito sa may bandang coastal waters ng San Luis, Aurora. So generally, yung inaasahan nating landfall ay mamayang gabi or bukas ng madaling araw dito nga sa central portion of Aurora. At makikita po natin, center track hanggang sa makalagpas ng landmass, ano ba yung mga lalawigan na posibleng tumbukin ng sentro ng mata ng super typhoon na si Uwan. So dito po, makikita natin, ito po yung area na yan, pinalaki ko lang. So posibleng after mag-landfall sa Aurora, ay either dumaan or mahagip ang ilang lalawigan nitong bandang southern part ng Nueva Vizcaya, northern part ng Nueva Ecija, Pangasinan, and then itong La Union. So yun yung mga lugar na posibleng tumbukin ng mata ng bagyong si Uwan. So balit, yung area of probability, ulitin natin, nagpapakita pa ng mga ibang lugar na posibleng tawirin. Maging aktual na pagkilos ng sentro or mata ng super typhoon Uwan within the forecast period. So dapat maging handa, hindi lamang ilalawigan ng Aurora, kundi maging itong southern part ng Isabela, itong bandang Quezon area, and then itong Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Zambales, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, La Union, Mountain Province at Ilocos Sur. Dahil pinakikita ng area probability, yung iba pang posibleng maging senaryo once na tumawid ang bagyong si Super Typhoon Uwan dito nga sa kalupaan ng ating bansa. So, ulitin ko, ang posibleng tatamaan ay yung central part ng Aurora sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. Subalit, yun nga, dapat maging handa yung mga lalawigan sa binanggit ko na nakapaloob po sa area of probability. And then bukas nga ng umaga, inaasahan po natin tuluyan na nakalagpas ng landmass ng ating bansa. So very critical ngayong araw hanggang bukas ng umaga, yung bago maglandfall, pagtawid ng bagyo at paglagpas sa landmass ng ating bansa. Bukas ng umaga, sa layong 115 kilometers west ng Bacnotan, La Union. At makikita natin sa ating forecast track, bagyang magiging more to the north-northwest ang pagkilos. Sa darating naman ng Martes ng umaga, west-northwest ng Lawag City, ito na po yung location, 285 kilometers per hour. And then mapapansin natin sa pagitan ng Martes hanggang Miyerkules, halos pahilagang magiging pagkilos. Bukas or sa darating na Martes, posibleng nakalabas na ng PAR. Subalit sa Miyerkules, bagyang kikilos, pahilagang silangan naman, at 380 kilometers west of Itbayat, Batanes. So nakikita rin natin sa darating na Huwebes, ay nandito na siya sa may bandang Taiwan area. So, posibleng Wednesday ng gabi hanggang Thursday ng madaling araw ay muling pumasok sa ating Philippine Air Responsibility. At sa dating nga na Biyernes, posibleng dahil sa interaction niya with the landmass of Taiwan, posibleng humina na lang bilang isang low pressure area ang super typhoon na si Uwan. So ito po yung tinatayan nating pagkilos. However, yung senaryo ito, posible pang mabago. Kaya nagbibigay po tayo ng 3-hourly update, Lagi ang tabayanan yung 3-hourly update ng Pag-asa. So, ito pong pinakikita natin ay forecast track
ng posibleng pagkilos ng mata ng super typhoon na si Uwan. Pero dapat tandaan po natin na ang bagyo ay hindi isang tuldok lamang sa mapa. Ang bagyo po ay may lawak. Makikita natin itong kulay nito at itong kulay pula nagpapakita ng mga lakas na hangin na dala ng bagyo at posible pong simula sa sentro ng bagyo, ang lawak ay umaabot hanggang around 800 kilometers. So, more so dito sa west at saka northern part ng bagyo. So, kung ang bagyo po ay nandito na mamaya sa bandang coastal waters ng Aurora, yung tinatayang mata nito, dahil sa lawak nito na umabot ng 800, yan po ang reason kung bakit mayroon tayong mga lugar na malayo sa sentro, subalit may mga wind signal. At ano na nga ba yung mga lugar na yon? So ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay yung tropical cyclone wind signal. Lakas po ito ng hangin na posibleng maranasan sa inyong lugar, no? So itong naka-highlight ng violet, yan po yung may signal number 5. Pinakamalakas na hangin mula 118 to 184 or na kph or greater than 184 kph dito nga sa central portion ng Aurora, sa Pulilo Island, northern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. Samantala, signal number 4, dito nga sa southern portion ng Isabela, Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Aurora, sa lalawigan ng Nueva Ecija, dito sa easternmost portion ng Pampanga, northern eastern portion ng Bulacan, northern eastern portion ng Quezon, natitirang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur, northeastern portion ng Albay. So yung naka-areas na naka-highlight po ng red, signal number 4, and then itong purple, signal number 5. Samantala, signal number 3 sa lugar na naka-highlight ng orange. Southern portion ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela at Nueva Vizcaya, signal number 3 rin, dito sa southern portion ng Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, natitirang bahagi ng Pampanga at natitirang bahagi ng Bulacan. Yung mga lugar na may wind signals number 5, 4, 3, napakalakas po ng hangin dyan, no? Epekto, makakasira ng mga iba't ibang uri ng struktura, makakapagpatumba na nakararaming uri ng pananim, mga poste ng kuryente, makasisira ng mga bahay, lalong-lalo na po yung mga gawa sa mga light materials. And then yung mga karagatan magiging maalon hanggang sa napakaalon, bukod pa yung sa dalampag ulan. Pero sa ngayon ang pinag-uusapan po muna natin, yung epekto ng malakas na hangin. Samantala, meron pa rin wind signal number 3 dito nga sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, sa natitirang bahagi ng Quezon, Marinduque, natitirang bahagi ng Albay, Sorsogon, Ticao, Burias Island at Northern Samar. So yan po yung binabanggit natin, no? Ang projected movement natin ng mata patungo ng Aurora, pero dahil sa lawak ng bagyo na umabot hanggang 800 kilometers mula sa sentro, yan ang reason kung bakit napakarami pong lugar na may wind signal. Samantala sa lugar na naka-highlight ng yellow, wind signal number 2 po, natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, natitirang bahagi ng Apayao sa Ilocos Norte, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro sa Romblon, dito sa may bandang Masbate, Eastern Samar, Biliran, dito sa Northern Central portion ng Leyte. At wind signal number 1 naman po sa mga lugar na naka-highlight ng light blue. Ito po yung Batanes, and then Calamian at Cuyo Island, sa natitirang bahagi ng Leyte, sa buong Southern Leyte, sa Bohol, Northern Central portion ng Cebu, kasama nga yung Bantayan at Camotes Island, Northern Central portion ng Negros Occidental, Northern portion ng Negros Oriental. Wind signal number 1 din dito sa may bandang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Dinagat Island, Surigao del Norte, Northern portion ng Agusan del Norte, Northern portion ng Surigao del Sur. So sa mga lugar na may wind signal number 1 naman po, inaasahan yung mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Subalit, may posibilidad po, no? So sa ngayon, ganito yung arrangement natin ng wind signal. Yung concentration ng malakas na hangin ay nasa kanlurang bahagi. Subalit, asahan po natin na dahil na patuloy na pagkilos hanggang sa pagtawid ng bagyong si Super Typhoon Uwan, mas dadami pa po yung mga lugar na may wind signal number 5, 4, 3. Ma-upgrade yung mga existing wind signal natin. Kaya antabayanan po natin yung update ng Pag-asa. Now, may mga lugar na walang wind signal, yung hindi nasasakupan ng bagyo, pero posible pa rin makaranas ng mga pagbugso ng hangin. No? Ngayong araw, yung natitirang bahagi ng Palawan, natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, yung mga lugar na walang wind signal, posible rin makaranas ng pagbugso ng hangin. Bukas, yung ilang bahagi po ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas, and then sa dating na Martes, yung nakararaming bahagi ng Luzon. Kaya
Kasi nakita natin kanina, no, by Tuesday, posibleng totally nakalagpas na ito ng ating air responsibility at halos wala ng wind signal. Ganun pa man, asahan pa rin yung mga pagbugso ng hangin sa nakararaming bahagi ng Luzon. Ngayon, ang pag-usapan naman po natin yung dami ng pag-ulan. Kanina po yung pinakita natin na mapa na may color coding, yun po yung mga lugar na may wind signal. Pag sinabi natin wind signal, lakas ng hangin na mararanasan sa inyong lugar. In terms of pag-ulan, yung color coding naman na pinakikita natin, yung dami ng babagsak na ulan possibly sa inyong lugar. Pansinin natin, no, karaniwan ng kulay pula, yung more than 200 millimeters of rain, nasa kanlurang bahagi. Yung malapit sa Bicol at dito nga sa eastern section ng Northern Central Luzon. Sapagkat inaasahan natin na simula ngayong araw hanggang bukas, approaching at tatawid yung bagyo. Kung kaya't yung mga lugar na may more than 200 millimeters of rain, yung nakararaming bahagi po ng Northern Central Luzon, Southern Luzon. And then 100 to 200 millimeters of rain, natitirang bahagi ng Northern and Central Luzon, ilang bahagi po ng Southern Luzon, at maging ilang bahagi ng Visayas area. And then yung yellow, 50 to 100 millimeters of rain. Ngayon, ano nga ba ibig sabihin nito? Inaasahan po natin sa ganyang karaming pag-ulan, nandyan yung banta ng mga pagbaha sa mababang lugar. Pagbaha sa mga komunidad na malapit po sa ilog, dahil may tendency sa patuloy na pag-ulan, either umapaw yung level ng ilog sa inyong lugar at magdulot ng pagbaha sa mga katabing komunidad, or maaaring yung mga pag-ulan naman sa karatig lalawigan, magpataas ng mga level ng ilog doon, and then nagkataon yung pinakang outflow ay papunta naman sa ilog sa inyong lugar. So dapat aware po tayo doon, and may mga hazard map po ang ating local government, ang ating local disaster risk reduction managers na reference para po ma-evacuate natin yung mga kababayan natin na nakatira sa mga flash flood prone areas. Samantala, yan pong pag-ulan na yan, inaasa natin ngayon hanggang bukas ng tanghali. Bukas naman ng tanghali hanggang sa darating na Martes ng tanghali, mapapansin natin yung pag-shift ng maraming pag-ulan mula sa kanlurang bahagi or silangang bahagi patungo sa kanlurang bahagi ng Luzon, sapagkat by this time, Tuesday, inaasa natin na nasa West Philippine Sea na yung tinatayang sentro ng Super Typhoon Uwan. So yung kulay pula, more than 200 millimeters of rain dito nga sa La Union at Benguet. And then of course, yung orange, naka-highlight, 100 to 200 millimeters of rain, and then 50 to 100 millimeters of rain naman. So paalala po, no, lalo na yung mga kababayan natin na nakatira sa mountainous regions ng Northern Luzon, yung mga lugar na very prone naman po sa landslide. Kung ilang araw pong inaasang umuulan or uulanin ninyong lugar, then mas malaki po ang tsansa na magkaroon ng mga landslide sa inyong lugar. Kaya ngayon pa lamang po, ang payo natin, yung epekto ng pag-ulan, pagbaha sa low-lying areas, pagbaha sa mga komunidad na malapit sa paanan ng bundok, or sa gilid ng ilog, at pagguho ng lupa sa mga komunidad na malapit po sa mga paanan ng bundok. Iyan po ang dapat isa sa mga paghanda natin bukod sa impact ng malalakas na hangin na mararanasan natin sa ating mga lugar. Pag-usapan naman po natin yung daluyong or yung storm surge, yung malalakas na alon na hahampas sa mga coastal areas dahil sa paparating na Super Typhoon Uwan. So, yung storm surge natin, the next 48 hours, simula ngayon, bukas, and then Martes, malaki ang concentration ng matataas na daluyong, more than 3 meters of rain sa mga coastal areas na naka-highlight ng red. Mapapansin natin, halos yung mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon. Bakit? Sapagkat iyan po yung lugar na dadanan ng paglapit ng Super Typhoon, yung sentro. Kaya't andyan yung mataas na projected storm surge height. Yung orange naman, 2.1 to 3 meters, and then yung yellow, yan po yung mga lugar na posibleng makaranas ng 1 to 2 meters na daluyong, storm surge. Ang storm surge or daluyong, ito yung paghampas ng malalakas na alon, matataas na alon sa mga coastal areas. So hopefully, lalong-lalo po sa mga kababayan natin sa silangang bahagi ng bansa, na i-secure na natin yung ating mga bangka, na itali na natin, and then kung para makaiwas sa coastal flooding, hopefully nasa mga designated evacuation center na yung mga kababayan natin or sa mga kababayan natin na malayo sa mga coastal areas para may iwasan naman yung peligro na dala ng storm surge. At dahil din sa bagyong si Super Typhoon si Uwan, may tinatawag po tayong nakataas na gale warning. Ito naman yung kaninang pinag-usapan natin storm surge, yun po yung mga lagay ng pag-alon sa mga coastal areas, yung malapit sa dalampasigan. Ang gale warning naman, yung hanggang offshore, malayo, yung kumbaga sa laot,
makikita natin yung mga karagatan sa paligid ng Luzon, Eastern Visayas at maging dito sa eastern part ng Mindanao. Nakataas po ang gale warning, inaasahan na magiging maalon hanggang sa napakaalon po ang mga karagatan dyan hanggat maaari iwasang pumalaot dito po sa mga karagatang ito na naka-highlight ng pula dito sa ating gale warning na mapa. At dahil po sa Super Typhoon Siuan, patuloy tayong nagpapaalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo po dito sa Luzon, Visayas, and northeastern part of Mindanao, na patuloy na magantabay sa 3-hourly update ng Pag-asa, sapagkat kung ano man po yung maging pagbabago sa pagkilo, sa intensity, agad-agad po nating ilalagay sa ating dokumento para po mabigyang kaalaman nyo ating mga kababayan, yung ating mga decision makers, at kung magkakaroon ng adjustment. But hopefully, sa ngayon po, ilang araw na tayo nagbibigay ng babala, secure na po yung mga kababayan natin sa nakararaming bahagi ng Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao na maapektuhan. Patuloy ding makinig at makiisa sa inyong local government at saka local disaster risk reduction managing officers para sa inyong kapakanan at kaligtasan. Huwag pong matigas ng ulo, no? Sundin lang natin yung kanilang payo para makaiwas tayo sa peligro ng paparating na bagyo. Pangatlo, sa kasagsagan ng bagyo sa inyong lugar, manatili po sa loob ng bahay. Or kung nasa designated evacuation center tayo. Iwasan po nating lumabas sapagkat bukod sa peligro na dala ng matataas na possible storm surges sa coastal area, yung malalakas na hangin nga pwedeng makapagpatumba ng ilang type ng structures at maging magdulot ng di maganda kung tayo po ay nasa labas ng ating bahay or evacuation centers sa kasagsagan ng bagyo. And then, pang-apat, napaalala natin, kanina hinighlight natin lugar na may gale warning, lugar na may wind signals. Huwag na munang pumalaot po yung mga kababayan natin, lalong-lalo yung mga mangingisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Sa mga lugar ng may wind signal, sa mga karagatan po na may mga wind signal. At yan po muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ang susunod po nating Tropical Cyclone Bulletin ay ipapalabas mamayang alas 2 ng hapon. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw po. Dako naman po tayo sa update natin sa ating mga binabantayang dam at sa mga abiso ng pagbaha o yung ating mga flood advisories and bulletins as of this afternoon. Simulan po natin dito sa mga dam sa Bulacan at Metro Manila. Ang Angat Dam po kasalukuyan nasa 208.79. Bumaba po ito ng 1.5 metro sa nakalipas na araw. Kasalukuyan pong nagpapakawala ang Angat Dam ng tubig sa Angat River. 3 gate po ang nakabukas, 5 metro ang opening at 583 cubic meters per second ang pinakakawalang tubig papunta sa ilog. Medyo malakas po ito kaya po ating binabalaan ang areas likely to be affected natin ng mga bayan sa Bulacan. Isa-isahin po natin Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paumbong at Hagonoy. So mag-ingat po tayo sa mga kababayan natin nakatira malapit sa kailugan natin. Posible po na lumakas ang daloy sa ating mga ilog at posible po ang pagtaas ng tubig at magdulot ito ng pagbaha. Dako naman po tayo sa Ipo Dam, nakadugtong ng Angat Dam. 100.29 po ang kasalukuyang water level as of 10 a.m. Bumaba po ito ng halos kalahating metro sa nakalipas na araw. At 3 gate po ang nakabukas sa Ipo Dam, 3 metro ang opening at ang pakawalang tubig ay nasa 410.9 cubic meters per second. Again, may kalakasan po ito kaya binabalaan din natin itong mga nabanggit na munisipyo na maghanda po tayo at maging alerto. For La Mesa Dam na nasa Quezon City, 78.40 meters ang kasalukuyang water level. Bumaba rin po ito sa nakalipas na araw. Medyo lumalayo po siya sa ating normal high water level o yung tinatawag nating overflow level of 80.15 meters. Sa ngayon po, 1.75 meters below the overflow level itong La Mesa. Meron pong mababang tsansa na maabot nitong overflow level dahil sa bigat ng pag-ulan at yung tagal ng pag-ulan na dala nitong si Bagyong Uwan natin. So, maging manatili po tayong updated sa mga abiso ng Pag-asa at mga abiso ng ating LGU.
Sa Upper Wawa Dam naman po na nasa Rodriguez, Rizal, nasa 125.33 meters ang kasalukuyang water level. Bumaba po ito sa nakalipas na araw at nasa 9.67 meters ang layo sa kanyang critical level. So nakikita po natin pareho ng Lamesa Dam, merong maliit na tsansa na umabot ito sa kanyang critical. Kaya po mag-antabay pa rin po tayo ng abiso sa ating Pag-asa at sa ating mga LGUs. Ito po ang ating situationer para sa Angat River. Meron po tayong mapa dito para makita ng ating mga kababayan ang pagdaloy ng tubig mula sa Angat at Ipo Dam. Dadaan po yan sa mga munisipyo ng Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paumbong at Hagonoy, palabas po ng Manila Bay. Inaabisuhan po natin mga residente at mga LGUs natin, take appropriate actions. Kung kailangan na po ng evacuation, magpatupad na po tayo ng evacuation sa mga community natin, sa ating mga kababayan. Sumunod po tayo sa ating LGU. Dito naman po sa mga dam sa Northern Luzon, ang Buklao Dam nasa 749.34 meters. Bumaba din po ito sa nakalipas na araw at patuloy po ang paglayo niya sa kanyang critical level. Meron po kasi silang dalawang gate na bukas ngayong umaga. 1 metro ang total na opening at ang pakawalang tubig ay nasa 126 cubic meters per second. Medyo mahina lang po ito pero meron po itong epekto sa ating kailugan. Kaya naman ating binabalaan itong barangay Ambuklao sa bayan ng Bocod, Benguet na maging alerto po tayo, magantabay po tayo sa mga abiso at maghanda po tayo sa posibleng mga flash flood na dala nitong pagpapakawala ng tubig. Sa Binga Dam naman po na nasa Itogon, Benguet, 572.83 meters current water level. Bumaba po ng 0.72 sa nakalipas na araw. At meron pong 3 gate na bukas. 1.5 meter ang opening at nasa 214 cubic meters per second ang pakawalang tubig. And again, meron po itong epekto sa ating kailugan dyan po sa Agno River. Kaya po ang barangay Dalupirip at Tinongdan sa bayan ng Itogon, Benguet, binabalaan po natin, kailangan po nating maganda sa posibleng mga flash flood na dala nitong pagpapakawala ng tubig. Sa San Roque Dam naman po sa Pangasinan, 271.45 ang kanilang water level. Bumaba ng halos 1 metro mula kahapon at nasa 8.55 meters ang layo niya sa critical of 280. So para maabot niya itong critical na 280, tinataya po na nasa 150 millimeters ang kailangang ulan sa loob ng isang araw para po mapuno itong San Roque Dam. At batay po sa forecast ng Pag-asa ay mahigit po ng 200 actually ang tinatayang pag-ulan over the area of San Roque Dam. Kaya po almost sure po tayo na magbubukas itong San Roque Dam at kung sakali po na mag-abiso na po ang management ng San Roque Dam ay magbibigay po tayo ng babala bago magbukas itong gate ng San Roque Dam. Ito po ang ating hydrological situationer for the Agno River. Ito rin po ulit yung mapa na pinapakita yung mga affected areas natin. At ang message po natin, residents and the LGUs are advised to be alert for possible flash floods. Maging alerto po tayo sa biglaang pagtaas ng tubig at pagragasa ng daloy ng tubig natin. For Pantabangan Dam na nasa Nueva Ecija, isa po ito sa mga sobrang lapit doon sa ating track ng bagyo. 214.33 ang current water level. Bumaba po ng bahagya sa nakalipas na araw. At medyo malapit siya sa ating normal high water level. Nasa 6.67 meters doon sa ating 221 meter na critical. So tinataya po natin nasa 500 millimeters ang kinakailangang pagulan sa loob ng isang araw
para po mapuno itong ating Pantabangan Dam. So, base po sa forecast ng Pag-asa at sa nilabas na weather advisory, ay meron pong tsansa na maabot natin itong 500 millimeters na pag-ulan at mapuno po ang Pantabangan Dam. Sa kasalukuyan po, tayo ay in constant coordination with the Pantabangan Dam Management at nasa flood precaution stage na po tayo. For Magat Dam na nasa Isabela, 183.23 current water level. Bumaba po ng malaki, mahigit 2 metro ang binaba sa nakalipas na araw. Meron po silang 3 gate na nakabukas. Mula pa po nung Webes hanggang ngayon nagpapakawala sila at 5 metro ang opening as of 10 a.m. 1,086 cubic meters per second ang pakawala nilang tubig papunta sa Magat River. Medyo malakas po ito at binabalaan po natin ang mga nakalistang munisipyo. Isa po sa Ifugao, yun yung Alfonso Lista. At mga bayan sa Isabela, Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilian at Gamu. Maging alerto po tayo sa mga posibleng flash flood na dulot nitong pagpapakawala ng tubig sa Magat River. For Caliraya Dam na nasa Laguna, 286.87. Bumaba po ito in the last 24 hours and hindi po natin inaasahan na aabot ito sa risk level natin. Ito po ang ating mapa for the Magat River. Ito po ang watershed ng Magat Dam at ito ang mga posibleng maapektuhan ng mga munisipalidad na nabanggit natin kanina. Again, message po natin sa ating mga residente at sa ating mga LGUs, maging alerto po tayo sa mga posibleng flash flood. Sa mga abiso naman po ng pagbaha o yung mga general flood advisories natin, ay meron po tayong flood warning na naka-issue. Ibig sabihin, take appropriate actions. Kung kailangan po ng forced evacuation, isagawa na po natin bago pa man po yung mga pagbaha. Yan po ay nakataas sa Region 3 Central Luzon, Region 4A Calabar Zone, Region 5 Bicol Region at Region 8 Eastern Visayas. For flood alert naman po, ibig sabihin maging alerto tayo sa possible flash floods and landslides, lalo na sa mga bulubundukin at sa mga risk areas natin. Yan po ay nakataas sa Cordillera Administrative Region, Region 2 Cagayan Valley, Region 4B Mimaropa at dito sa National Capital Region. Samantala, flood monitoring naman po ang naka-issue sa Region 1 sa Ilocos Region, Region 6 Western Visayas, Region 7 Central Visayas, Region 10 Northern Mindanao at Region 13 Caraga Region. Meron din po tayong mga flood bulletin sa mga river basin po natin. Halimbawa, ang Bicol River Basin, kaninang alas 9 ng umaga, naglabas na ng flood bulletin number 1. So, posible po ang mga malawakang pagbaha dito sa Bicol. Maging sa Cagayan, flood advisory number 2, inaasahan po natin ang malakas na pag-ulan, inaasahan po natin ang mga matitinding pagbaha at mga malawakang pagbaha. Gayon din po sa Pampanga River Basin, ang nasasakupan pong mga probinsya ay Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Maging alerto po tayo sa mga posibleng pagbaha. For Abra River Basin sa may Northern Luzon, ang sakop po ay ang probinsya ng Abra at Ilocos Sur. Posible din po ang mga pagbaha, lalo na sa pagtawid ng ating bagyo. Ganon din po sa Apayao, Abulug, sa may probinsya ng Apayao at sa may western part of Cagayan. Posible rin po ang mga pagbaha dyan sa lugar natin. Dito po sa Metro Manila, naglabas na rin po tayo ng flood bulletin for Pasig, Marikina, Laguna de Bay at Tulyahan River Basin. So, ang mga tributary po ng mga ilog na ito ay nakasulat sa ating mga